Naku, ayan na. Pati ba naman si Bob Arum ng Top Rank Boxing na co-promoter ng Undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue ay numero 1 humarang kay Inoue para matuloy ang isa sa mga pinakamalaking laban at limpak-limpak sana na pera ang makukuha ni Inoue. Kaya lang, Arum, medyo walang tiwala kay Inoue. Turki Al-Sheikh, lalong binanatan itong si Inoue at tila ba walang bilib kay Inoue dahil naging malakas lang itong si Inoue dahil sa mga kalaban niya na hindi kilala at mga mahihina. Ngunit Dunare Jr. nga lang daw ang bigating nakalaban ni Inoue. Naku naman, ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ito ang headline ng Yahoo News Japan na kung saan dito ay pinabigatan ni Bob Arum ng dream match na gusto may kasa ng mga boxing fans ay mananatili pa rin itong panaginip. Hindi niya hayaan na mangyari o may kasa ang gusto ng royal family sa Saudi Arabia na gusto nilang ipagduelo sina Inoue at ang superstar din na si Gervonta Tank Davis. Ayon kay Arum, ito ay napakalayo talaga sa realidad. Kaya nga mga kakwento, marami ang mga nagtataka kung bakit ganito kung masa itong si Arum kay Inoue na kung saan sanay naman ito na may boksingero siya noon na hindi alintana ang laki, bigat at angkad ng mga boxing superstar sa makakalawan niya noon. At yan ay si Manny Pacquiao. Ilang beses sumakyat si Pacman at ilang paso ang mga kampiyon sa mga mabibigat na mga dibisyon. Pero bakit tong si Inoue ay parang bini-baby ni Bob Arum? Dahil lang ba magaling na rin gumapang si Inoue kaya ayaw niyang ipasagasa sa isang subok at ikalidad na tangke? Naku naman Kaya nga tudo banat ang Saudi promoter kay Inoue dahil bakit hindi niya tatanggapin ang offer nila na harapin ni Inoue itong si Davis at gaganapin ang laban sa Saudi Arabia. Ayon ba sa royal family, na itong si Inoue ay tutungang superstar sa bansang Japan. Pero naging sikat o sasabihin lang natin, naging magaling itong si Inoue sa harap ng mga tao. Itong si Inoue ay lumalaban lamang ito sa hindi masyadong kilala sa larangan ng boxing o hindi talaga di kalibring mga boksingero. At bilang isang Pinoy kakwento ay isang karangalan din natin na banggitin ng royal family ng tanging nakalaban lang ni Inoue na sikat at bigatin ay itong si Nonito Donaire Jr. Kaya lang, nakaharap ni Inoue si Donaire na may edad na. Kaya syempre, masasabi natin mga kakwento na dihado pa rin na matatawag si Donaire doon. Pero ganun pa man, marami nga ang nagsasabi na kung nagkabul sakit injury itong si Inoue sa kamay ni Donaire sa unang laban nila na wala na sa kasagsagan ng kalakasan itong si Donaire, paano na kaya kung mas batang Donaire ang nakaharap ni Inoue? Baka hindi lang todo yakap itong si Inoue kay Donaire dahil alog ito at muntikan pang bumagsak. Baka sa mas batang Donaire ay boy tihaya din ito. Kaya nga ang banat ng royal family member kay Inoue ay talagang may pinagugutan. Pero ikaw kukwento, ano naman ang reaksyon mo sa pahayag ni Bob Arum at syempre sa Saudi promoter? Ang nga kwento, itong si Inoue kaya't na naging pound for pound king at ang mga kalaban ay pinabagsak at tila ba pinagtinikling. Pero mananatili pa rin ang banat ng mga sikat na mga promoters kapag hindi lalabas sa lungga ang binansagang The Monster. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong New Think, kay kakwentong Diogenes Cantiga, kay kakwentong Vidal Javier, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.